Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang episode ng ating palatutunan ang araw ngayon na Sabado, Agosto 2, taong 2025, August 2, 2025. Kumusta po yung lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog ang inyong mga pangangatawan. At sa episode natin ngayon mga kaesyo, atin pong pag-usapan ito. Dahil sa kabila ng ingay sa mga pabor at tutol sa impeachment, tuluyan ng inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi na mag-coconvene ang Senado bilang Impeachment Court. Iyak ngayon ang mga anti-Duterte. Pero ito ang mga anti-Duterte mga kaisyo, iilang mga senador gustong ituloy ang impeachment kahit iilan lang sila. Gusto nilang mag-aksaya ng pera. Para lang sa kagustuhan ng mga to mga kaesyo na matanggal ang ayaw nila kahit na mayroon ng batas sa pamamagitan po ng naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya ang masasabi ko dito sa mga pro-impeachment at anti-Duterte, magsitigil na kayo! Yan po ating pag-usapan dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Pero bago po natin umpisahan ng ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo po ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fanpage na Senior Simon 101. Isama nyo na rin ang ating TikTok, ang ating Twitter or X at ang ating Instagram para po kayo ay makapagbigay ng inyong suporta sa atin para tayo po ay masisiyahan sa pagpanatili sa ating pagtalakay sa mga pangunahing issue ng ating lipunan. At kung sakasakali mga ka-issue, akin po din kayong inaanyahan na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 na group page. Nandyan po mga ka-issue ang pangalan natin. I-search nyo lang po sa ating Facebook or sa Facebook mga ka-issue. Ang mga ka-issue sa Issue 101. At pwede at welcome po kayong sumali, mag-post at kung gano'n man ang inyong mga saloobin gusto nyo pong ibahagi sa ating mga ka-issue sa Issue 101. Sumali po kayo sa ating mga ka-issue sa Issue 101 na group page mga ka-issue. Kahit umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatutunan ng kasama po inyong lagod na si Senior Simo. Issue 101. Senior Simo. Okay mga ka-issue, welcome sa lahat na nanonood po sa atin dito sa ating live stream. At sana ay sumali po kayo sa ating talakayan para naman po tayo po ay hindi masyadong magdadadal-dal. Ha? So sa loob ng 30 minuto mga ka-issue, atin pong ipahayag ang ating saloobin at ano pa man ang nasa isipan ng karaniwang Pilipino mga ka-issue. So,
Pagkatapos na nagpalabas ang Korte Suprema na kung saan pumabor po ang kanilang desisyon kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan po sa impeachment, nagpalabas po ng statement ang Office of the Vice President na si Vice President Sara Duterte, mga kaisyo. Sabi niya dito, statement on the Supreme Court ruling declaring the fourth impeachment complaint as unconstitutional. Sabi niya dito, I extend my heartfelt gratitude to the members of the defense team for taking on my case even when no one else was willing to stand by me. Thank you to the petitioners of GR number 278359 for having the conviction to challenge the abuses of the House of Representatives. Ayan. To those whose voices rang out in dissent against persecution, thank you. Your courage to speak the truth has been a source of strength. And to the parents, children, and silent supporters who offered their prayers for justice, thank you. Yes, Madam Vice President, we are ang iyong mga kababayan na sumuporta at naniniwala sa serbisyong Duterte. Lalong tumatag ang aming paniniwala na kayo po ay nanilbihan talaga ng totoo sa taong bayan. Your quiet faith lifts me up. Our country deserves better, and we shall stand tall, strong, and resilient against leaders whose greed will bring down our homeland. We deserve better. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Galing yan kay, daghang salamat, galing yan kay Vice President Sara Duterte. So, kasi mga kaisyo, importante po, no? Na atin na po itong diniscuss na isa kasi sa importanteng naging desisyon ng Korte Suprema ay ang tinatawag natin na abuse of discretion sa House of Representatives. Alam naman po natin na ang House of Representatives ay napaka-corrupt, na ang karaniwan nating tawag sa House of Representatives ay mga crooks, o ang mga congressmen ay tawag natin ay tong-grisman instead of congressman, na ang tawag natin sa House of Representatives are House of Crooks. Di po ba mga kaisyo? And that is very obvious na ang suporta ng taong bayan dito sa impeachment, mga kaisyo, dito sa isinagawa o sa ginawang impeachment or articles of impeachment, mga kaisyo, ay makikita ang suporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte dahil inapakan ng mga kongresista ang karapatan ni Vice President Sara Duterte to due process. Ito mga kaisyo, dito tayo. Ito po ay ang isang bahagi dito ay interview ni Senate President House Pro Tempore. So pag ang title ng matatawag natin na posisyon ng isang Senado, mga kaisyo, ang isang posisyon niya ay President House Pro Tempore para itong Vice President, no? Pangalawa. Though not the same as the Vice President of the Executive Department, itong sa Senado, mga kaisyo, ay parang assistant, no? Pangalawa siya sa Senate President. So, ito mga kaisyo, ito po ay galing sa One News. Pero akin lang pong pag-usapan itong bahagi na to kasi itong mga, ayon sa kanila, defend the Constitution, na kahit na nagsalita na ang Korte Suprema, mga kaisyo, nagpalabas ang mga ito na parang walang alam ang Korte Suprema, na bobo ang mga mahistrado ng Korte Suprema, mga kaisyo. Papakinggan natin itong si Ale. Sino to, mga kaisyo? I believe that this is the spirit of the Constitution. Hindi daw siya naniwala na ang naging desisyon ng Korte Suprema ay yan ang espiritu ng konstitusyon. Kasi ang gusto kasi ng mga to, mga kaisyo, pag ayaw nila, pag kontra sa kanilang politika, ang gusto nila ay hindi susundin ang due process.
Walang due process sa mga kalaban nila, mga ka-issue. Katulad ni President Duterte noong kinidnap at ipinatapon doon sa The Hague. Mayroon bang mga human rights advocate na kasamahan nitong Sylvia Estrada Claudio na to, mga ka-issue, ang tumindig at nagsalita na igalang ang karapatang pantao ng dating Pangulo? Wala, mga ka-issue. Pero dahil salungat sa kanilang pananaw na political, mga ka-issue, political na pananaw, sabihin nila kaagad na this is not what the spirit of the Constitution is all about. The spirit of the Constitution is for us to be able to hold our officials accountable po. Mali ka, Sylvia. Aling Sylvia, mali ka. It is the spirit of the Constitution, bruha ka, is all about how the government should work. Dahil kung talagang accountability, sabi niya dito, mga ka-issue, the spirit of the Constitution is for us to be able to hold our officials accountable po. kung talagang about accountability of the officials, then it is not just removing, kasi kung ang kanya pong tinutukoy ang impeachment, which is obvious naman, mga ka-issue. Itong si Aling Sylvia, kung ang kanya pong ang kanyang tinutukoy dito ay tungkol sa impeachment, kung it is about accountability, then the defendant, the respondent of the impeachment, mga ka-issue, should be put into jail, or kung nagnakaw man, dapat ibalik yung pera. Kasi ang impeachment is just until the removal, hanggang pagtanggal lang. Hanggang pagtanggal lang. Kasi ang impeachable officials, kaya't ginawan ng bahagi ng konstitusyon, impeachable officials, mayroong impeachment dahil hindi sila pwedeng tanggalin sa pamamagitan ng ombudsman. Kahit naman yung Korte Suprema, hindi binoto ng mga tao yun. The only position that are voted by the Filipino people is, or are, the President and the Vice President. These are only the impeachable positions na binoto ng mga tao. So bakit kailangang i-impeach ang mga Constitutional Commission, ang mga mahistrado ng Korte Suprema? Dahil hindi sila pwedeng tanggalin sa pamamagitan lang ng pangsampa doon sa ombudsman. But take note of this. If itong mga opisyal na ito ay sampahan ng kaso sa ombudsman maliban sa presidente, mga ka-issue, which is immune to suit, immune siya na kahit anong kaso, mga ka-issue, na pwedeng isampa laban sa Pangulo, na mayroon siyang immunity from suit. Yung ibang mga impeachable positions ay pwedeng sampahan ng kaso ng ombudsman, at dahil ang Office of the Vice President or ang Vice President ay walang kapit, maliban na lang kung unified pa sila ng Pangulo. Pero in this case, hindi na po unified ang Vice President at ang President. So therefore, the Vice President, wala na siyang makakapitan. Wala na siyang malaking influensya maliban na lang sa suporta ng taong bayan, which is existing. Okay, tuloy natin. And what the Supreme Court did has reversed that spirit. Kami nga po na parang yung Supreme Court daw reverse the spirit. Ang talino naman ni Ale. Ikaw na, Aling Sylvia, ang pinakamatalino,
palakpakan natin, bigyan natin ng palakpakan itong si Aling Sylvia. Sa yung impeachment complaint namin, ang ginamit pa ng Supreme Court para pigilin yung impeachment trial. Pinigilan daw ng ang impeachment trial. Oh, skip na lang natin to. Punta na lang natin si President Senate President pro tempore Jinggoy Estrada. And good evening to all viewers. Good evening. Thank you for giving us that time. You have said that there are already 20 senators who are of the mind that you should abide by the Supreme Court's decision, even if there is now a motion for reconsideration that was just filed. Yes, approximately around 19 to 20 senators have intended to comply with or to abide with the Supreme Court decision, not to push through with the impeachment trial. Since Okay. So 19 to 20 senators who will follow, no? Susundin yung naging desisyon ng Korte Suprema. This is what the rule of law is all about. Kasi yung mga ibang mga anti-Duterte talaga. Lalo na yung mga dilawan, lalo na yung si Aling Sylvia. Nagsalita kanina na wala namang hulog ang kanyang pinagsasabi, mga kaisyo. Na kung ayaw natin na magkaroon ng constitutional crisis, dapat sundin natin kung ano man ang naging desisyon ng Korte Suprema. Yan lang kasi ang paraan para ipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay rumispeto sa rule of law. Nagsalita kasi dahil sa konstitusyon natin, mga kaisyo, only the power to interpret laws ay tanging nasa ay kapangyarihan na tanging ibinigay lamang sa hudikatura. Lalo na sa Supreme Court, the supreme arbiter of the law or of laws, mga kaisyo. So ito kasing iba, yung ibang mga dating maestrado, yung ibang tinatawag pa ang kanilang sariling legal luminaries, walang respeto sa kapangyarihan ng Korte Suprema na magbigay ng kanilang interpretasyon at desisyon base sa batas. according to the Supreme Court, it is already executory, and according to the Supreme Court, the Senate has no jurisdiction whatsoever. So we have to comply with I personally will have to comply with the resolution of the Supreme Court. They have to, wala silang magagawa. Or otherwise, pag pinilit nila mga ka-issue, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Ano nang mangyari? Wala nang maniniwala sa Korte Suprema. Wala nang maniniwala sa Korte Suprema dahil kahit itong Senado, kung nagkataon at susuwayin talaga nila ang naging desisyon ng Korte Suprema, wala nang maniniwala kung ano ang ilabas ng Korte Suprema. This is not about co-equal branch. This is about check and balance. Dahil ang ginawa ng House of Representatives nung ipinasa nila ang Articles of Impeachment ay nakita ng Korte Suprema na una nilabag ang due process. At sabi naman doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, hindi mo pwedeng ihiwalay ang ibang laman, ang ibang provision ng saligang batas dito sa bahagi ng accountability articles, mga kaisyo, or accountability article sa saligang batas o sa konstitusyon. Yun ang sinabi ng Korte Suprema. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay. Kung ano ang sinabi dito sa Bill of Rights, yan din dapat ang susundin doon sa impeachment. Pero sinabi ko na kanina, mga kaisyo, basta't dilawan ka, basta't anti-Duterte ka, walang pwedeng ibigay na due process o kilalanin ang human rights.
And these 19 to 20 senators have already, have they signed their name to a resolution? Have you spoken to them? There is no resolution. We will put it into a vote come August 6, this coming Wednesday. Even if the House of Representatives, your So sa Miyerkules, August 6, buti na lang at holiday dito sa amin sa Cebu. Ano ba yung August 6? I think Cosmeña Day, kung hindi ako nagkakamali. What is August 6? At least holiday at makikita natin ang kanilang ang kanilang sesyon dahil hindi na po magko-convene. Tuloy na lang natin itong sinasabi ni Jinggoy. co-equal body has indicated it will also file a motion for reconsideration. Yes, they have indicated that they will file a motion for reconsideration. I think their deadline is on August 11. But if whenever the Supreme Court decides to overturn their decision and grant the motion for reconsideration of the House of Representatives, then that's the time that we will convene as an Klaro, ang sinabi ni Jinggoy dito mga kaisyo. Pag binaliktad ang naging ng Korte Suprema mismo ang kanilang naunang desisyon, pag binaliktad nila ang nauna nilang desisyon, walang magagawa sila, dapat sundin nila. So in this case na mayroon ng desisyon at sabi ng Korte Suprema ipapatupad ito kaagad, this is executory, this is final and executory, so dapat rumispeto tayo sa naging desisyon ng Korte Suprema maliban na lang kung hindi nakalagay doon. Di ba mga ka-issue? Impeachment Court. Okay, so because a lot of the legal experts who have been weighing in on this issue, Senator, they're saying hantayin na lang matapos yung pag-file at madesisyonan ng Supreme Court itong motion for reconsideration of the House. So would you think or napag-usapan na ba ng majority in the Senate kahit unofficially na ganun na lang yung magyari para mas malinis, kumbaga? Well, we have to decide right away whether to comply or not with the decision of the Supreme Court. But if, as I've told you, as I've mentioned earlier, if and when the Supreme Court decides to overturn their own decision, then that's the time we will convene as an impeachment court. Ipaliwanag ko ito mga kaisyo. Sabi ni Jinggoy kasi dito, yung nakalagay kasi doon sa naging desisyon ng Korte Suprema is final and executory. Pero kasi may 10 days na ibinigay para makapag-submit ng motion for reconsideration itong mga respondent ang House of Representatives hanggang sabi nga kanina August 11 dahil immediate ang desisyon, so pagdesisyonan by means of voting, not by means of resolution, ang naging desisyon din ng Korte Suprema. So, pagdesisyonan ng Senate as a Senate, not as an impeachment court, ang naging, kasi pag impeachment court kasi mga kaisyo, kailangan pang mag-oath yung mga bagong 12. Hindi, kasi nagbalik silang sina Bato at si Bongo at sino ba yung basta. So mga bago. So mag-oath yung mga bagong senador. But in this case, they will, kasi sasabihin naman ito ni Jinggoy ko, ewan ko sa interview ba na ito. Kasi sinabi niya na dahil isa sa desisyon na lumabas or inilabas ng Korte Suprema doon mga kaisyo, sinabi ng Korte Suprema dahil ab initio, no? Void ab initio yung articles of impeachment, therefore hindi nakakuha ng jurisdiction ang Senado. Therefore, yung pag-convene, pagtatag ng impeachment court ay invalid. So the motion will be merely to comply Okay, unless to comply. the Supreme Court Decides decides otherwise. Parang, so parang, bakit po ayaw ninyo mag-antay muna? I mean, you waited so long anyway. Hindi naman sa ayaw namin maghintay. Kailangan namin na pagbotohan kagad dahil siyempre yung publiko naghihintay kung ano gagawin ng Senate. At napag-usapan namin sa all senators caucus yan that we will really... Kasi mga kaisyo, ganito kasi ang mangyari. Mag-file ng MR, 'di ba? Hanggang August 11. Tapos kailangan pang pag-usapan yan ng mga mahistrado ulit.
So ewan natin kung saan o kailan maglabas ang Korte Suprema sa desisyon tungkol sa MR. Di po ba mga kaisyo? Kung hantayin nila na kailan magdesisyon yung Korte Suprema in line doon sa motion for reconsideration, ang taong bayan naman ay maghintay pa rin ng matagal. Di po ba? So dapat reactive ang Senado. Nagpalabas ng desisyon ng Korte Suprema, sige Senado, mag-desisyon tayo kung sundin natin o hindi. Pero sabi ni Jinggoy na 19 hanggang 20 ay sang-ayon na ibasura na ng tuluyan ang impeachment. Well, ang mangyayari ay matapos na ang impeachment. Put into a vote the decision of the Supreme Court. Well, Senator, there are some concerns following the decision of the Supreme Court to make this whole process quite very difficult now in holding public officials accountable. What do you have to say to that, Senator? Because yes, go ahead. Well, there are a lot of differing opinions amongst former justices, legal luminaries. But of course, I, being a non-lawyer, will have to strictly obey with the decision of the Supreme Court. Tama. Kailangan nila nasundin yung naging desisyon ng Korte Suprema. Kasi kapangyarihan yan ng Korte Suprema ang pag-alam kung legal ba ang naging hakbang, wala bang grave abuse of authority ang ginawa ng House of Representatives, in which nakitaan ng grave abuse. Kasi mayroong mga ibang nagsasabi nga dyan na mas mataas pa daw impeachment court kaysa sa Supreme Court. I beg to disagree. Mas mataas. Oh. Kaya nga tinawag na Supreme Court yan. May mas mataas pa ba sa Supreme Court? Supreme na nga. Ano ang impeachment court? Supreme Court? Super Supreme Court? Kaya nga tinawag na Supreme Court yan. Kasi mas mataas yan sa lahat ng mga korte. Though the decision about the impeachment, whether tatanggapin ba ang ebidensya o hindi, o invalid ba ang ebidensya, yun ay trabaho ng impeachment court. Ang pagkilala whether dapat bang ma-impeach ang isang impeachable official, yun ay trabaho ng impeachment court. Pero ang Supreme Court is higher than the impeachment court. Tama ito dito si Jinggoy Estrada, mga kaisyo. Maliban na lang kung ang tawag natin sa impeachment court is Super Supreme Court. Ha? Super Supreme Court. Supreme Court. Pa rin ang Supreme Court. Sino pa bang, kung hindi kami mambabatas, kami gumagawa ng batas, we formulate, we enact laws, and kung hindi namin susundin ang Korte Suprema, sino pa susunod sa Korte Suprema? And one take here also, Senator, kasi is dapat daw prospective na lang itong ruling instead of retroactive, or it shouldn't apply to this current impeachment complaint because when it was initiated, when it was crafted, hindi pa yun yung set of rules or yung understanding nila, appreciation nila doon sa Constitution. Well, that is the opinion of the Supreme Court, so I cannot argue with it. What about the minority? I think they have a resolution. If the majority does not have one, the 5 do, 4 or 5 of them do. Have you spoken to the minority about what they want to do, or talagang magbobotohan na lang? I haven't seen or haven't read the resolution that has been sent. Okay, ito mga kaisyo, puntahan natin. Kasi itong mga anti-Duterte pro-impeachment na gusto lang mag-aksaya ng pera at oras ng taong bayan, mga kaisyo, gusto nilang ituloy ang impeachment trial. Gusto nilang mag-aksaya ng pera ng taong bayan para sa walang kakwenta-kwentang proseso. Yung impeachment. Bakit ko po nasabi na wala kakwenta-kwenta, mga kaisyo? Ano bang makukuha ng taong bayan? Kung matanggal si VP, anong makukuha ng taong bayan? Kung talagang makitaan na nagnakaw o naglustay si Vice President Sara Duterte, ano makukuha ng taong bayan, mga kaisyo? Maging mayaman ba tayo? Aangat ba ang ating buhay kung matanggal si Vice President Sara? Hindi, mga kaisyo. Ang mangyayari lang sa ating political environment, pag nagkataon, matuloy ang impeachment, matanggal si Vice President Sara Duterte, ay free for all na ang posisyon ng pagkapangulo.
Yun kasi ang hinahabol nitong mga tatawag natin mga buaya. Oh, free for all na. Kasi hindi na makatakbo si Vice President Sara Duterte. Kasi siya ang matudog at malakas ngayon na kandidato sa pagkapangulo. So itong mga walang ibang magawa kundi tanggalin ang kanilang kalaban, magiging kalaban sa politika para hindi sila dihado at may may assurance sila na manalo mga kaisyo. Ganito ang kanilang paraan. Kung hindi ipa-disqualify, katulad ni Tambaloslos sa kanyang distrito mga kaisyo, pinadisqualify niya ang kanyang kalaban doon, ay anong nangyari? Mag-isa siya. No? Sure ball na siyang manalo, pero nakita nyo ba yung nakuha niyang boto mga kaisyo? Hindi man majority. Hindi lahat bumuto sa kanya mga kaisyo. So, yan ay nagpapakita na hindi, kahit doon sa kanyang distrito, hindi katulad ni President Duterte. Nanalo siya, overwhelming pa ang kanyang pagkapanalo mga kaisyo. So, ito mga kaisyo, ito yung resolution na sinirculate nung 4. Sino ba yung 4 na to? Senador Kiko Pangilinan at si Risa Hontiveros mga kaisyo at si Bam Aquino na isang traidor. Sabi niya na wala daw gusto ang mga tao sa paglibot-libot niya sa Pilipinas daw. Hindi daw gusto ng mga tao yung impeachment, pero siya gusto niyang ipagpatuloy ang impeachment pagkatapos niyang nanalo mga kaisyo. So papakita ito ng pagka-traidor ng isang Aquino. Ulit, no? Traidor ang Aquino, yung si Ninoy Aquino, isang traidor. Tapos ang kanyang pamangkin o apo ba niya si Bam? Isa ding traidor. Ito pang isa, Senate Minority Leader Vicente Soto III. Isa pang sinungaling mga kaisyo dahil sinabi niya doon na hindi daw in-archive yung 3 unang isinampang impeachment. Sabi ng kanilang resolution dito mga kaisyo, sabi ng kanilang resolution expressing the sense of the Senate regarding the application of the fairness principle and the doctrine of operative facts in judicial proceedings concerning impeachment complaints. Nag-quote sila ng dating maestrado na si Asconia. Sabi nila dito mga kaisyo, ang kanilang gustong resolution nitong 4 na to mga kaisyo na gustong mag-aksaya ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng impeachment resolved by the Senate. It is hereby resolved to express its profound sense that the Supreme Court consider the application of the fairness principle and the doctrine of operative facts in the context of the impeachment proceedings to ensure that actions taken in reliance on previously established legal definitions are recognized as valid and that any new interpretations are applied prospectively. Prospectively, ito kasi ang kanilang iniudyok mga kaisyo, tinutulak na gusto nila na hindi ma-apply kay Vice President Sara Duterte. I-apply lang daw ito sa mga susunod na magiging impeachment proceedings. Ay gago pala ang mga to mga kaisyo. So kung si Vice President Sara Duterte naghanap ng mga abogado o itong mga supporters ni Vice President Sara Duterte nagsampa ng intervention doon sa Korte Suprema for the benefit of the Vice President, gusto nila na hindi makabenefit ang Vice President. Ay gaguhan lang pala ang nangyari or mangyayari mga kaisyo. Issue 101. Gaguhan lang ang mangyayari kung sa ganun. So kasi sabi dito, consider the application of the fairness principle. So ibig sabihin, pakinggan, magdebate daw, parang magdebate, at pakinggan yung mga respondents, yung House of Representatives mga kaisyo. Now take note that the Supreme Court is not
the trial of facts. Ha? Ang Supreme Court ay hindi trial of facts. Tinatanggap lang nila yung mga kasagutan katulad noong hiningi ng Korte Suprema nung una mga kaisyo na tinanggihan yung ibang mga hiningi ng Korte Suprema patungkol doon sa proceedings mga kaisyo ng House of Representatives. So nagpalabas ng desisyon na salungat or hindi pabor doon sa House of Representatives. Ganito ang nangyari. So in other words mga kaisyo, pagkatapos ng August 6 Wednesday next week ay malalaman na po natin na tuluyan ng mabasura. Pero I assure you 1,000% mga kaisyo na matatapos na ang impeachment issue na ito. By Wednesday, wala na. Dahil yung motion for reconsideration by the unanimous decision of the Supreme Court mga kaisyo, nang inilabas nila ang kanilang desisyon, unanimous pa yon mga kaisyo, ha? Walang dissenting opinion. Walang dissent doon sa kahit isa sa mga maestrado. Unanimous. So ibig sabihin mga kaisyo, it is impossible na baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. So, hanggang dyan lang po muna tayo sa ating palatuntunan ang abangan ang susunod natin na pag-usapan at talakayan dito sa ating palatuntunan na issue 101. Huwag lang kalimutan na mag-subscribe para malaman nyo po kung magkaroon tayo ng live stream katulad nito. So hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod na si Pansamantala po munang mamaalam para sa palatuntunang tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.